ENC MK18, ENC 603, para kay Boss John Rex. So, shoutout kay Boss. Nagpa-upgrade siya ng 600 FPS. And then, EMG BCM na John Wick rifle. Yung naka-gate aster. So, hindi kasi natin to na-test last week nung dumating siya. And then, yung dumating din sa atin, GBBR na 416A5 version 3 from VFC. So ayan, halo-halo na. Pag-isahin na lang natin yung video natin para tipid sa oras. Okay? So unahin ko na to. ENC MK18, nakita niyo naman yung mga upgrades namin. Puro malalakas yung mga naka-upload sa atin. So nag-upgrade din naman kami ng mga mababang FPS like 450, 500, 550. So nagkataon lang na sobrang dami talaga nagpapa-upgrade ng 600 FPS. So yun, share ko lang yung mga parts na ginamit natin. So nagpalit tayo ng 18:1 MA, inner barrel. Syempre magtataas tayo ng battery. 2.2. And then, nag-shims din tayo. Wala nang laman, inubos na. SP170. Ito lang yung, ito yung pinaka-max na spring na meron tayo for garter. Katumbas din ito halos yung, ACS na M210. Nagpalit din tayo ng chamber. Yung mga parts niya nandito. So, ibabalik sa inyo na if in case na magpapa-upgrade kayo. Yung mga parts na ginamit, yung mga stock parts nyo, babalik sa inyo yan. So, inner barrel at saka yung chamber. And then, nagpalit din tayo ng nozzle. Etong upgrade na to, kung i-compare ko doon sa mga previous upgrade namin, ito talaga yung mga pinaka-budget meal. Kasi halos hindi naman talaga totally napalitan yung mga... Hindi napalitan yung majority ng mga parts. Yun pala yung tamang word. Ito, cylinder body. Naging type O na yung nilagay natin kasi naghaba tayo. So, yung air volume niya mag-iiba. And then, the layer, DINS plug din. Nag-DINS plug na rin tayo. Motor. Pinnacle motor 40K RPM. So, yun lang. And ito guys, itong kasama nito na battery, wala na tong silbi dun sa unit kasi ang nire-require na nung unit pag naka-upgrade is yung mga ganito ng capacity ng battery. So wala nang wala nang silbi tong mga ganito. Dun sa unit lang syempre may silbi to dun sa ibang unit. Okay, so ito yung unit niya. So again, shoutout kay Sir John Rex. Ayan, so iti-test natin guys. Check natin kung 600 talaga yung kinalabasan. Para dun sa mga magpapa-upgrade pala, medyo mahaba yung pila natin So talagang mag-aantay kayo. So, pang ilan na to? Siguro mga pangatlo no? Mga ganan. So ayan. I-test natin. May kasama siyang 300 rounds na magazine. Lakas ng ulan. Sige. Yan, magsi-650 na, ang taas. Oo, nag-650. Auto. Grabe, parang magigiba yung namin Yung guys, sobrang tibay nito. By the way, etong box na to is LCT. Magdadalawang taon na namin siyang gamit. Sobrang tibay. Nakita niyo naman, ang dami naming 600 FPS na ginagamit, 'di ba? Or tinetest dito, buhay pa rin. Okay, so last na burst. Ayan. So consistent 630 pataas. Again, thank you kay Sir John Rex sa tiwala na nagpa-upgrade sa amin. Okay, so punta tayo dun sa iba pang unit.
The best talaga yung ENC guys pagdating sa upgrade. Ayun nga, lagi ko sinasabi na for me, the best na unit is talagang ENC. Talagang recommended out of the box. FPS output, malakas na rin. Nasa 420 na to. Full metal, and makikita nyo naman guys, very realistic si ENC kasi nga dahil dun sa mga markings na meron siya. And, ayun, so, ano siya, made in China, pero again, hindi lahat ng gawa ng China is hindi maayos. Ito, isa to si ENC talaga sa mga magagandang unit. Very reliable and durable yung unit ng ENC. Tsaka hindi siya namimili guys pagdating sa upgrade. Ito may mga ano pa nga kami dito may mga upgrade. Ito upgrade lahat yan. So hindi siya namimili pagdating sa upgrade parts. Sino maganda? Talagang pagsalpak mo ng ano sa kanya ng parts like slong SHS, yun yung mga karaniwang nasa market eh. Hindi nga napipilian yun. Pero though may mga ENC talaga na ano na unit na medyo pasaway, yung hindi mo malaman kung bakit hindi pa rin for example, mag-upgrade ka. Yung medyo parang hindi pa rin siya tumataas or hindi pa rin natutono. May mga ganun talagang unit kahit na anong gawin mo. Okay, so ito yung BCM na dumating sa atin. Hindi natin siya na-test last time. Pinakita ko lang sa inyo. And then, lapit ng konti. So markings, ayan no. TTI markings, engraved markings yan So, license unit siya. AMG TTI. So, ang ano niya, TTI John Wick 2 Ultralight. 14.5 pala siya. Sorry ay ko-correct ko lang yung sinabi ko last week na 13 siya. 13 inches. Kasi, di ba yung stock ENC na 855, kung familiar kayo, ano yun, 13.5 inches yun. John Wick na M-Lock. So, etong unit na to is 14.5 na ultralight. And then, kagandahan dito sa internals niya, naka-gate na to guys. Ayan. So, makikita natin mamaya yung performance niya. Saan yung battery compartment? Saan? Ito. Ayan. So, yun lang yung pinakalock niya guys. Ito. Hindi ko alam kung anong BCM na stock to. Kung anong version. Pero I think ito yung pinakabago. Kasi yung dalawa kasi yung nakita ko na yung version 1 at saka 2. Wala na yata kami nun. BCM mod 2 at saka BCM mod 1. Wala, di ba wala na? Ayun. Ayun guys, so meron pala kaming ano yan. Meron pala kaming tawag dito. Stock na nakahiwalay. Color tan lang. Ganda. Sobrang gaan. Sobrang gaan ng unit. Para kang naka-polymer. And syempre, sobrang pogi kasi nga dahil dun sa mga markings niya. By the way, yung front assembly niya is key mod. And then, di ko pala napakita yung mga markings niya. Yung mga small details niya. Gaya nito guys, dun sa flash hider. Ayan, may ano siya dyan, markings. Dito rin may markings ng flag ng US. Ito. Then ito, malaking markings ng TTI, pati ito. And then charging handle niya, ayan, parang parang yung sign ni Batman. Metal din yung charging handle. And then ito medyo matigas lang. No, halos lahat naman ng BCM matigas. Ayan. Hindi na kaya ng powers ko. Parang nanghihina ako. Hindi ko na i-adjust. Ito pa pala, may BCM markings dito. Ayan. Yung grip niya, maganda yung grip niya. Sobrang detalyado. Sobrang parang naka-emboss yung niya. O basta parang detalyado guys. Ayan. Sobrang detalyado pala. Talagang mararamdaman mo yung gaspang nung grip. And ano pa bang detalye kulang. Ito yung chamber niya, naka-rotary type chamber. And guys, ayun kita niyo yung cover niya. May TTI markings. Sobrang detalyado nito. Ganda ng unit. So test natin, check natin kung
ano ba yung performance niya. And then, lahat ng naka-gate aster, meron nito. So, usong-uso nga guys ngayon yung as gate aster naka-partner sa mga high-end na units like LCT, yun, LCT Sport, King Arms, yun, sa grid na units nila, naka-partner si Gate. Check nyo sa Google Drive natin, madami dyang units na naka-partner kay Gate. Ayun, so pumasok na siya sa programming system. Trigger response, maganda yung trigger response niya, very responsive. Ayun, kami test natin sa auto. And guys, ang kasama niya pala out of the box, sobrang gaan din. Sayang, sana ginawa na lang PMAG. Itong parang Stanag style na pero polymer to na mid cap. Siguro mga nasa 120 rounds to. Sige, test natin. Medyo mahaba-haba tong video na to. Nasa pangalawang unit pa lang tayo. Ayan. 400 plus. Maganda na. Sige, auto natin guys. For the response, ang masasabi ko lang dun sa response, ayan, may natirang isa. Ang masasabi ko lang dun sa response, guys, maganda. Sobrang ganda. Ma-feel mong naka-ETU talaga yung unit. Kasi may mga units, guys, na hindi mo, parang naka-ETU siya pero medyo mabagal. Mabagal yung response and medyo malamya. Pero ito, guys, sobrang ganda. Sobrang sulit. And then, yun nga, kanina final auto natin, nakita nyo naman, maganda rin yung yung performance niya. So, overall, looks and performance maganda. By the way, yung price pala nito medyo mataas, nasa 34K. And if ever na sure naman kayong kukuha, yung mga interested, PM lang kayo, lagyan natin ng discount. Okay, so again, ultralight na 14.5 inches ng EMG BCM. TTI, John Wick 2. So, for details, PM na lang kayo sa page, okay, para dito. And then, punta naman tayo dito kay 416. So, lagi naman natin tong tinitest. Every darating yung unit na to, lagi natin tinitest. So, isa to sa mga bestseller for VFC 416. So, version 3 siya. And wala tong NPAS, guys, So, hindi ko alam kung anong nangyari dun sa 416 na naka-NPAS. Pero yung mga dumarating sa atin ngayon, wala na siyang NPAS. Okay, pero may benta ako ditong NPAS, guys, If ever na gusto nyo mag-avail, meron kayong M4 na ganito, VFC M4, compatible yon. Meron tayong NPAS. Siguro kahit benta ko na lang mga 4 or 5, ganun. Okay lang. So, meron kaming tatlo yata o apat na NPAS. And for extra magazine, guys, madami kami naka-sale dito for VFC. Mag-PM lang kayo sa page natin. Okay, so wala tayong display ng black. Ang naka-display pa rin sa atin is the DE. So, ayan, full metal unit. The same spec, walang NPAS. Naka-BCM grip. Kompleto markings. Ayan, magazine is Ambi. GBBR to, guys, kung hindi ko nabanggit. And may swivel, 2-point swivel. And then naka-HK stock, fully adjustable. May front and rear sights. Yung sights niya dun sa unahan, integrated dun sa rails. Adjustable yung likod. And then FPS out of the box is around 430. So, pwede yun bumaba ngayon kasi malamig, guys, at saka umuulan. So, pag GBBR, medyo nakaka-apekto rin yung room temperature or yung surroundings. Kung mainit, malakas, kung malamig, mahina. Okay, ganun siya. Pagdating sa GBBR. Sige, test natin. Migas na to. Magazine capacity is 30 rounds. Metal. So, extra magazine, guys, meron tayo stock yan dito sa store. Okay, firing. Ayan, 426. Medyo malamig pa yan. Pero,
Usual na FPS nito nasa 450 rin. Actually, okay naman to eh, okay naman. Kahit na wala siyang NPAS. Kasi, ito lang pagka nag-NPAS ka, tapos minax mo yung FPS nasa 500 plus, medyo bumababa rin yung ROF mo eh. So, medyo nagkakaroon din ng delay. So, parang hindi ko makita yung sense na kailangan siyang i-500 plus. Though, syempre iba, semi-semi lang. Pero, ayun, mabagal guys eh. Nababagalan ako dun sa cycle nung isipin mo, ang putok mo na, tak, may delay, di ba? So, hindi ako okay dun. Pero, eto, for example, ito, nasa 450, sabihin natin 450 kasi medyo malamig ngayon, medyo naapektuhan yung natin, FPS. Ganito yung semi-semi nung hindi naka-adjust or walang NPAS na imamax. O, di ba? Maganda yung rate of fire na. I-auto natin. Ay, wala nang 50. So, yun, onti lang pala yung nalagay niyang bala. So, yun, nag-open bolt na, guys. And ayun lang, basta guys, nakita niyo naman sa mga previous video ko, malakas siya, nakita niyo. Pero di ba yung rate of fire niya, at saka yung delay, sobrang delay talaga. So, ang pinaka okay lang talaga, or nasa average na adjustment lang din, is nasa 450 to 480. Yun. So, guys, again, 416, VFC, HK416A5, version 3. Kung interested kayo guys, mag-PM lang kayo sa page natin. Mav Sabi Shop, bago na yung page namin, Mav Sabi Shop. And para doon sa mga new subscriber namin guys, subscribe kayo and like and share kayo dun sa namin, sa mga post namin sa FB. Okay, Google Drive, check niyo yung mga products namin sa Google Drive. And may ila-launch kaming bagong app siguro by this week. Okay, para doon sa mga accessories namin. Okay, thank you.